Di ka naman. Buhay. Hi guys, for today's video, samahan niyo ako. Alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon dito sa Bunto Cave ngayong 2024. So, as of the moment, kung mapapansin nyo, syempre sa isang tourist spot, meron talaga mga souvenir. Iba't ibang klaseng souvenir. At saka syempre, sa bungad pa lang, sa baba ng Bunto Cave, ay makikita mo na ang iba't ibang laki ng unggoy. At tingnan mo naman yung unggoy na yon ay marunong magpa-picture. At saka, o nga pala, sa ngayon ay pinagbabawal na nila ang monkey feeding kasi nga nagiging matapang daw ang mga unggoy. So ayan, umaakyat na kami papunta sa pinaka-cave. Yung tour guide namin ay unggoy mismo. Tsaka nga pala guys, huwag kayong tumakbo pag pumunta ka dyan kasi nagagalit yung unggoy. So tamang lakad lang. Actually, yung tuhod namin at saka dila ay magpang-abot na sa sobrang tirik talaga niya. Buti na lang at may ginawa silang hagdan para kahit papano hindi ganoon kahirap lalo na tag-ulan. So, ayan, nandito na tayo sa unang cave which is Leon Cave. In Bisaya, Leon, ibig sabihin sa Tagalog kailangan mo silipin. Yung mga pumapasok dyan is kailangan nilang gumapang papasok. Pero kami hindi na gumapang kasi nga hindi na kami pumasok kasi masyadong delikado kasi may mga ahas. So, hindi natin alam kung anong makakasalubong natin. At saka pagod na kami galing sa ibang tourist spot sa Leyte. So, pinagkasya na lang namin sumilip, magnilay-nilay, suyurin ang buong paligid kasi if I'm not mistaken, itong cave na to is nasa mga limang section to. So, limang tawag nito, 5 ang cave na nandito. So, may kwento pala ito guys. So, nandito na tayo sa pinakabungad niya. If I'm not mistaken, ito na yung bungad ng cathedral. Kaya tinatawag na cathedral kasi sobrang laki niya, guys. So, ayon sa kwento ng tatay ko when I was in high school, na itong kuweba na ito is, nung araw, ay dito humihiram yung mga ikakasal. Dito sila humihiram ng trahe de boda or wedding gown. So, kaso lang dumating yung panahon na may nanghiram daw na hindi na sinauli. So, yun natigil. Hindi ko na alam kung anong nakasunod na istorya nun. So, maliban dyan, kung makapapansin nyo, ang ganda ng mga rocks formation. So, ito, pumasok na kami. Kaso lang sobrang dilim, so hindi talaga makikita. So, ang ingay-ingay dyan, daming paniki. Tsaka, nung araw, marami talaga mga unggoy dyan. Kaso lang, dahil nga, mas marami nagbibigay ng pagkain or food dun sa baba, sa pagdating pa lang sa bungad, sa baba ng paanan ng bundok, which is paanan ng cave, is nandun yung mga nagbibigay or nag-aalaga sa mga unggoy. Kaya mas maraming mga unggoy doon sa baba. So, hindi ko lang masyadong na-focus. So, ang purpose naman kasi namin is dumayo, is bisitahin this year, 2024, itong cave na to. So, ayun, kung makikita nyo, iba't ibang klaseng rock formation. Tsaka ayun, ito na yung tinatawag nila na cathedral yata. O, tama nga. So, sabi ng kapatid ko, nung unang pumunta sila dyan, mayroong mga nagiba, sabi sa chismis kasi hindi naman natin nakikita na mayroong mga hidden treasure dyan. So, ang ginagawa nila is parang binungkal yata, parang kinuha yung kayamanan dyan. At saka, may section dyan or kuweba or part ng kuweba na isinara dahil nga nandun daw yung treasure na sinasabi nila. At ang mga masyadong delikado daw pag papasokin. Kasi yung mga nagbabantay, mga malalaking ahas, nandun yung mga malalaking ahas. Kasi masyado na siyang papasok at saka nandun yung mga kwarto-kwarto na mga ahas. So ayan, kung mapapansin nyo, masyadong madilim. Pero pag nandun ka personally, is ma-appreciate mo yun, mga stalactite at saka stalagmite. Yung ibang stalactite, when we say stalactite, yun yung nakalambitin na may tumutulong tubig. When we say stalagmite, siya yung nasa baba na. So, ang nangyayari, tingnan nyo guys, ang ganda. Ang nangyayari, pag nagpang-abot yung rock formation, yung nasa baba at saka yung nasa taas, stalactite at saka stalagmite ay nagkakaroon sila ng form, nagpagtagpo na sila. So, ayan. Sabi ng iba, nakakatakot daw, pero pag marami naman kayo, hindi naman kasi masaya.
Ayun, kanya-kanyang posing na lang kami. So, ayun nga, bawal pala magpakain sa ngayon, bawal magpakain sa mga unggoy kasi nagiging matapang sila. So, ang hinahayaan lang na magpakain sa mga unggoy yung mga nag-aalaga or yung caretaker sa mga unggoy at saka sa cave na yan. Actually, may naglilinis dyan. Kaso lang, yung mga ibang part talaga is hindi kayang linisin dahil nga madilim at saka nandun na sa pinakaloob. So, medyo may amoy siya, amoy paniki. At saka, syempre, may zipline din dyan guys, kaso lang hindi siya nagpa-function sa kasalukuyan. At saka o nga pala yung sinasabi ko kanina na yung cave na ito, which is Bunto Cave, which is located in Hindang, Leyte, is konektado siya. Ayon sa kwento ng tatay ko or sa ibang tao dyan ng Hindang, ay itong cave na ito ay konektado siya sa isang isla ng Hindang. May nagsabi nga sa akin dati nung high school ako na konektado sa Himokilan Island, yung sa isang vlog ko na pinamagatang Island of Love. So, ang daanan niya from this cave is sa ilalim ng dagat, yung pinakasahig ng dagat, ilalim pa noon, yung pinakalupa, nandun yung daanan papunta sa isla na yon. So, tagos-tagos daw yan. At saka sa bandang dagat, or sa mismong dagat na yon ay nandun yung part ng kuweba na nandun din daw yung mga ibang treasure na sinasabi nila. I'm not sure kasi hindi ko naman nakita, pero yun ang maraming sabi-sabi na sinasabi nila ng mga tao. Tapos, yun nga, sabi ko nga kanina, kung hindi ako nagkakamali na sa mga 5 kuweba. Unang-una na doon yung nadaanan natin kayo na Leon Cave. At saka itong, tawag nito, itong pinakamalaki, yung sinabi ko kanina. Tapos, yun nga, pagpasok mo palang bubungad na sa'yo yung iba't ibang nagagandahang rock formation na masaksihan mo mismo pag ikay pupunta dito or bibisita, pagbungad pa lang. So, yun nga, ayan, nangalahati pa lang kami, marami pa kaming pupuntahan. So, hindi pa kami masyadong gumala or pumunta, hindi kami agad-agad pumunta sa ibang section kasi nga, nag-i-enjoy kami masyado. So, tingnan mo naman, no, yung mga stalactite. So, ayan o. Ito naman is stalagmite kasi nasa lupa siya, pataas. So, stalagmite siya. Yung nakalambitin is stalactite. So, at this moment, ayan o. Maganda lang guys kasi pag napapagod kayo maggrupo, mayroon kayong mauupuan kasi nilagyan nila ng upuan. So, paakyat naman kami sa ibang bahagi ng kuweba, which is medyo hindi na siya ganun ka matarik. Ito naman yung section ng zipline. Ayan o, yung hagdan na yan papunta doon. Kaso lang, as of the moment, hindi siya functional. So ito, nandito tayo sa, parang sala siya. Ang ganda talaga niya, guys. Para siyang sala. Pwede nyong gawing, pwede kayong mag-disco sa loob, magdala kayo ng, music. Pero di ko lang alam kung pwede. Basta kung alam ko lang, kung marami kayo at mayroon kayong mga baon, mag-picnic, pwede siguro. Basta huwag lang magkalat. Ayan, mayroon pang table. So, ang ganda. Para talaga siyang sala, guys. Sabi ko nga sa kapatid ko, kung dito kayo titira, walang kung may bagyo man, hindi nyo masyadong mararamdaman. Kasi ang ganda. Tingnan nyo guys, ang ganda ng upuan. So, ma-appreciate nyo talaga. Kasi inaalagaan nila. Ayun, may kaldero. Meron pa siyang parang estatwa. So, yung ate ko naman, paposing-posing. Kasi ang ganda talaga niya guys. Masyadong, maa-miss ka talaga pag nandyan ka. Sa actual na lugar. Ayun, ang ganda tingnan. Yung mga ibang stalactite is patay na siya. Kasi malalaman mo pag ang isang stalactite na buhay ay may tumutulong tubig. Kaya mas lalo siyang tumutubo or humahaba yung nakalambitin na bato dahil sa tubig. Ibig sabihin, pag may tubig na tumutulo, buhay yung bato na yun or stalactite. So ayan, kung saan-saan kami napasok, ayun, minsan ako lang mag-isa pumapasok. Tapos ang ganda niya guys, kasi bawat daanan may marami kang mauupuan. So sa mismong kuweba na yan, matatanaw mo yung pinakadagat. Ay, yung puti na yan guys, dagat yan. So, nasa harapan ng kuweba, makikita, tanaw na tanaw mo. Tsaka nung araw, nung bago pa lang ginawa ito, mayroon sila yung table nila is form mushroom, yung pinakabubong niya, para in case na umulan, hindi kayo mauulanan. So, napakaganda guys. Lalo na nung bagong gawa pa lang ito, bagong develop is, may mga ilaw talaga siya, may kuryente. Pero sa ngayon, hindi na masyadong for me, hindi talaga siya functional totally. Kasi parang, hindi naman totally siguro napabayaan kasi nililinis pa rin naman pero may mga nawala na.
kagaya ng ilaw, hindi na siya ganun ka-functional. So tingnan nyo guys, ang ganda, 'di ba? So ingat-ingat lang, baka kayo mauntog. Ayun, nagaling ako sa loob. Pumasok ako. Napakamarites ko, 'di ba? Hechicera talaga. Tinitingnan ko yung mga kasulok-sulukan. Minsan isang beses nga sumilip ako sa butas. May paniki na bumangga sa mukha ko. So gulat na gulat ako. So ito naman, yan yung part na mayroong, yun, parang kama, parang higaan. Ayun, parang kama siya. So, pwede talaga siyang mahigaan kung hindi ka maarte. Ayan, no. Madilim nga lang siya, guys. Yung kuya ko, pumasok talaga sa pinakaloob, pero ako hindi kasi feeling ko, yung sapatos ko kasi baka biglang mag-slide. So, inaano ko na lang dyan sa mismong bungad. Ayan, yan. Sumilip ako dyan. May paniki. Bigla akong nagulat. So, nag-stay na lang ako medyo sa bungad lang. Hindi na ako pumasok sa pinakaloob. Kasi nakakatakot din guys. Baka may ahas. So, nag-enjoy din naman ako. Ayan, stalactite siya. Ayan, actually, yan. Yan, buhay yan. Kasi may tubig na tumutulo. Once na may tubig na tumutulo ang stalactite, ibig sabihin buhay na yan, stalactite. So ayan guys, dahil natapos na namin pag-ikot, yan na yung last part na pinuntahan namin. So umandar na yung pagkakalog namin. So kung ano-anong trip na lang, kasi masyado kami na-enjoy, na-overwhelm, at saka syempre, lalo na ako na bihira lang makakita ng baging or ugat-ugat ng punong kahoy. So ayan, pinilit kong umakyat. Ayan, nasugatan nga ako dyan kasi nga yung bato masyadong matalas. So hindi ako aware. So nasugatan ako. Pero enjoy naman. Kakaiba yung sakit ng sugat mula sa bato kasi ang hapde niya para ka nasugatan sa kawayan. So ayan, kung saan-saan para akong unggoy. Na kung saan pwedeng umakyat, sige akyat kahit parang buwis buhay. Makaano lang. Ayan ang kulit. Lumabas yung pagiging bata. At least 'di ba? Feeling yan kahit pa paano. So ito guys, na-amaze ako dito kasi umuusok siya. Pero I finally found out na kaya umuusok siya kasi natutuluan siya ng tubig, ulan. So parang abo na pag natuluan siya ay nagiging usok. Oh. Alaga Jod. Sige, kailabong 9. Tas-tas pang battery. Mo empty na kasi nagdendoyan ta, nagdendoyan ng bata oh. Mo ni bago ni Tarzan, bago ni. Mo ba? Na off. Oh. Nasundi ko. Di ka mangal. Buhay. Grabe dyan. Paning ka mo. Mura makas singgit og Tarzan. Sakit sa kamot. Malapsog man di.